Diyan na. Laki. Bago muna tayo pumunta sa test drive portion ng video na ito, tatalakayin muna natin ang Nissan Patrol Royale. Upon searching sa article sa internet, ano nga ba ang mga rival ng Nissan Patrol Royale? Well, makikita kayo na ang magiging rival nito is an X3, a Wrangler Unlimited Sahara, an E-Pace, and even an X1. Ayun. Pero alam na natin lahat, ang mismong rival talaga ng Nissan Patrol Royale is ang Toyota Land Cruiser. Yes, Patrol versus Land Cruiser. Nagkakaroon pa ito ng debate kung sino mas komportabling sakyan, alin ba ang mas reliable between the two, and so on and so forth. So, Nissan Patrols are not new within the desert, especially sa, desert land. Nissan Patrols ay kilala rin sa pagiging off-road vehicles, sleeper cars, drag racer cars, yung mga naglalagay ng engine swaps na katulad ng RB26. Anyone in the world really loves the Nissan Patrol. Well, meanwhile, dito sa Pilipinas, ang ginagawa natin dito sa mga Nissan Patrol natin is sometimes we bulletproof them. Sometimes naging official vehicle ng mga PSG before. And then, typical off-roading stuff and using it for show-offs. But needless to say, it's a good win situation rin dito sa Pilipinas that some people really enjoy loving this car. Okay, ngayon binabasa ko ngayon yung isang article na galing sa Autodeal at ito nga pala yung prices ng Nissan Patrol Royale. Ang Nissan Patrol Royale, sabihin natin itim kukunin mong kulay, that will be around 4,758,000 pesos. Kapag sabihin natin pearl white ang kukunin mong option, that will be 4,773,000 pesos. Technically, ang pinagkaiba lang naman to, if it's pearl white, yun yung mas top of the line yun. And then, syempre, ito, Patrol Royale, yung any color, aside sa pearl white nga naman, is 4,758,000 pesos. Isa lang naman ang variant nun. Yung mga kulay lang naman pinagkaiba nun. Now, if you're gonna ask me, what would be the engine? Well, it is a 5.6-liter V8 engine. It produces 400 horsepower and 560 Newton meters of torque. Teka lang sandali. This is more powerful and less expensive than the Toyota LC300. Guys, kayo na bahala magsabi. Kayo na rin bahala kung anong pipiliin nyo. Land Cruiser or Patrol Royale. Bang. So, yan. Kung ano yung mas worth it sa inyo, pero ano ba ang pipiliin nyo? Worth it or yung heritage, yung istorya? Pala na kayo. Ngayon, kung ako tatanungin nyo kung ano nga ba yung mileage nitong Nissan Patrol Royale, pag sa heavy traffic, well, probably nabasa nyo ata yung sa thumbnail na pinost ko dito sa video na ito. May nag-test naman nun dito sa Pilipinas, tapos sa isang article lang naman din ko yun kinuha. But when it comes to highway, bumabawi naman na siya around 9 kilometers per liter. So, kung galing ka sa isang, sabihin natin, napakatipid na sedan or isang lemon car, please lang, expect nyo na lang umaray at sumakit yung bulsa ninyo kasi wala. Napakalakas talagang kumain ang isang V8 gasoline engine. Tapos dumagdag pa na kailangan mong, ikarga mo yan ng 97 octane to 98 octane fuel kasi wala, baka mamaya tumope itong sasakyan na ito. So, since this is a V8, the larger displacement would be kailangan maselan din ng gasolina na ito. I wonder how much kaya ang isang full tank from empty or sabihin natin umilaw na yung orange then into full tank. Never mind. So, next topic would be yung techs and gizmos ng Nissan Patrol Royale. Yung sinasabi ko is yung mga features nitong sasakyan na ito. Well, meron tayong 6 airbags, rear privacy windows, both passenger and the driver seats are now power adjustable, Bose premium speakers, and lastly, meron na tayong 12.3-inch advanced touchscreen display with a wireless Apple CarPlay, tapos Android Auto, and syempre may built-in navigation naman ito. Then if you're gonna ask ano yung mga wheels and tires nito, ang meron na ito is a 20-inch alloy wheels, tapos ang tire size is around 275 by 60, and radius nito is around 20 inches, tapos all-season tires nito. Hindi lang na-mention yung brand dito sa website ng Nissan, so
most likely, tignan nyo na lang sa actual, sa mga corresponding dealerships na available ang Patrol Royale sa display nila. So, itatransfer ko na kayo sa test drive portion ng video na ito. So, yan, sit back and relax. And pasensya na guys, medyo nakakahilo yung aking footage dito. I'm trying my best na makapag-ipon sa isang bagong camera. And ayan, here we go. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Okay. Afternoon, sir. Afternoon. Sa labas po tayo. Lalabas din tayo. Okay. 5.6 liter V8? Okay. Yes. Paano yung handbrake na to, sir? Ayun siya sa ilalim. Yung lip. Yung brake. pupush ko lang ito, no? Yun. Okay. Ganun na po ha. Naninibago. Naninibago, tanga ka lang. Pangatlong V8 na to sa buong buhay ko. Kaya mo na, wala kasi nagtatanong eh. Ay Lord, thank you. Tapos ito EPS, I think. Ayun na, kasi nagagawa ko na siya ng isang hand. One hand. Yan. Ang lambot. Grabe. Okay, Nissan Patrol Royale, no sir? First things first, ang nataking nakikita ko dito is yung napakasarap hawakan na wood steering. Nice. Hindi siya, pag nilagay mo siya sa arawan, hindi siya magiging mainit. At I can really tell you na kahit ikaw yung may-ari, G kang i-drive ito. Sinasabi mo lang yan kasi wala kang pera pambili. As a personal ayan, as a service, syempre yung magiging party piece ng isang Patrol Royale is kung saan nakaupo si Ma'am Glenda dun sa likod. Squishy comfortable seats, yung couch, parang couch type nga eh. Naman pala, ba't ka kasi dyan mo po? Tapos wala eh, kahit saan ako umuumpo okay lang. Lagay mo pa ako sa compartment, okay lang dito. Tapos ito po ay 8 seaters ba? Ma'am? 7 seaters. Okay, so dalawa dun sa pinakalikod. Ito yung mga sasakyan na siguro sasaluduhin ka ng todo-todo ng mga security guard, mga secure. Kasi wala eh, may presence ka dito sa Patrol Royale eh. Gasolina ito, V8. And sure, meron tayong masasabing, kung masyado na-random yung humps eh, sure meron tayong masasabi about sa fuel economy nito. Pero bibili ka na kasi nito yung may budget talaga para doon sa pag-maintain nito. Ito yung magiging kapalit. Nandito pa lang tayo and I can tell you na wow, parang for 10 minutes siguro, 15 minutes, parang na-feel ko na parang isa akong milyonaryo, ma'am. Ayan ang mindset, fake it until you make it, bobo. Alam ko kasi kapag when it comes to maintenance, gasoline engines are actually cheaper to maintain. Yes. Kasi kapag diesels, may mga syempre enhance, lilinis kayo ng turbo. I think it's time to, ito yung sound deadening, oh. Yan, tahimik yung cabin. Umiinga nga yung cabin, ba't mo kasi binaba yung bintana? At saka quiet siya, hindi siya overwhelming. Tapos pansin ko yung mga side mirrors pala nito makitid, pero kita ko naman na yung blind spot perhaps. Okay, that's nice. Also, I'm not sure kung ilang inches tong screen na to. This one is 12.3. Oh, okay. Thank you. Meron tayong speedometer dito na digital speedometer. Okay. Tapos dito sa steering wheel, okay, 4-spoke steering wheel. Dito yung cruise control. Adaptive na siya obviously. And then may mga voice commands. I'm not sure kung paano natin i-adjust yan, but I think it's this one. Wag mo nang pakialaman yan, masisira mo pa eh. Tapos ito yung 4-wheel drive system yan. I'm not really familiar about this system kasi hindi ko pa napag-aaralan. But syempre baka mamaya may chance tayo na makapag-review ako nito, tapos ituturo ko sa inyo kung ano to. Kasi ito, grabe, bihira lang tong experience na to. Pag-drive ka ng V8. Tapos yung dashboard natin is a bit of a brown interior, leather padded siya, lambot siya sa feel. Yan, nice. Tapos yung foot brake natin guys ha. Tapos lahat ng mga salamin natin dito ay yung mga windows full auto down, full auto up. Tapos syempre ma'am, Bose sound system na rin to, no? Okay. Tapos meron tayo digital compass.
And rear auto-dimming rear view mirror na siya. That was 1,500 RPM at umudyok na siya. Really smooth sa steering natin. Good with the brakes. Tingnan natin yung busina na to. Yun, pang Euro. 2,000 RPM. Tapos grouse into... Dito na tayo mag-U-turn. Okay. Sa kabila pa? Okay, sige. Wow. Rumple strips yan. So normal lang magkaroon ng vibration yan. Quiet yung V8 when it comes to rumbling. Grabe. Whew. Kas. Yan. Kung ako tatanungin nyo, nakakatakot ba siya i-drive? Kung malapad ba? Hindi. Pansin ko dito hindi. Isipin nyo na lang yung kaninang Terra, extend mo na ng onte. Ayun, masasanay na kayo dito eh. Hindi siya, well, hindi ko sinasabing wala, ayoko ng full size American na SUV. Ayan, yan yung blind spot. Nagsasabi sa akin, may sasakyan dyan na alam niyo na ang dali niyang mag-adjust yung calculations mo sa pagda-drive. And kaya ko by one hand, of course, syempre EPS eh. Ano yung mga available colors na pala natin dito, ma'am, sa Patrol? Apa. Yeah, we only have 3 colors. White on black. Sabihin ng white, exterior, black ang interior. Black on black, and silver on tan. Okay, silver on tan. I think yun nakita natin kanina, yun nating kulay. But yeah. Parang yun nandun sa loob, silver. Okay, tama. May duman. It's like papuntang beige, no, ma'am? Okay, yan. Nice. Ito, paningin ko dito, ma'am, sa itim, parang PSG. Office of the President. So yan, Patrol Royale. This is the very, very first patrol. Ito yung very, very first patrol na na-drive ko. So, thank you for this event. Ayan, daming kong first time. Nice. Okay. Yan o. Kita yung sinasabi ko sa inyo. Bibigay lahat yan eh. Basta naka-Patrol Royale ka. Kasi ayaw nila tamaan isang 4.5. In which ikaw mismo, wala kang ganon. Kung tatanungin nyo guys, bench seat po yung nasa likod. Okay lang yan. Kahit hindi siya captain seats. So yun, ang test drive sa Nissan portion dito sa event. Ayan. Ma'am Glenda, alam kong hindi pa tayo nakakababa, pero maraming salamat ha. Thank you very much. Yep. So, sir, salamat din ha. Okay. So it's now time to park. At yun yung aking free trial ng pagiging milyonaryo. Okay. Sa likod po ng Terra? Okay. So ayan. Maybe one day makakabili na lang talaga ako nito. Who knows? Okay. We're good. Ito sir na. Or abante ko pa. Okay. Okay. And push. Yun. Thank you very much. It's really awesome. Down a little bit. Thank you. Check. Right. Okay. There you go. Beauty. All right. So once again, we would like to